Kailan po kayo madalas nagpapasalamat? Hindi po ba pagkatapos yung makatanggap? Nagpapasalamat ka pag merong nagbigay sa iyo. Amen? Pero, ang tanong, nagpasalamat ka na ba bago ka binigyan? Hindi pa po siguro. Pero, isa po itong magandang ugali na dapat nating sanayin. Umpisahan natin na magpasalamat bago pa man tayo makatanggap. Bakit? Because I want you to remember this. When you thank God for what you receive, that is called gratitude. But when you thank God in advance, before you receive, what do you call that? That is called faith. Ang tawag mo sa pasasalamat pagkatapos mong makatanggap ay utang na loob. Pero pag ikaw ay nagpapasalamat bago ka pa man makatanggap, ang tawag doon ay pananampalataya. Why is thanking God in advance called faith? Kasi naniniwala ka kahit wala pa, parating na at binigay na sa iyo. Hindi po ba yun yung ibig sabihin ng pananampalataya? Yung paniwala mo na nasa iyo na, binigay na sa iyo. Kaya nga po masasabi natin ng ating mahal na ina si Maria ay isang tao, isang babae na puno ng pananampalataya. Mary, the Mother of God, is a woman, a person, the first disciple of Jesus that is filled with faith. Kasi wala pa man, naniniwala siya na nandyan na. At makikita niyo po ito, maririnig at mababasa dito sa kanyang kantang Magnificat. Narinig niyo po ba? Sabi na ang mga mahihirap ay tinaas ng Diyos. Ang mga gutom, umalis, busog. Ang mga inaapi, niligtas. Nung panahon niya, ang dami pang mga mahihirap. Nung panahon nila, ang dami pa ring gutom. Nung panahon niya, ang dami pa ring inaapi. Pero bakit sinasabi niya, nagpupuri ako sa Diyos, nagpapasalamat ako sa Diyos? Dahil napakalalim at napakatibay na kanyang pananampalataya. Hindi man nakikita na kanyang mata, hindi man naririnig na kanyang tenga, hindi man nahahawakan ng kanyang kamay, alam niya, nandyan na. Alam niya, binigay na ng Diyos. At anong tawag mo doon? Hindi ba pananampalataya? At hindi po ba sinasabi din ng ating Panginoon sa atin, bago man kayo humiling, alam ko na kung ano ang inyong kailangan. Kaya nga, hindi po tayo dapat palaging humingi sa Diyos. Dahil hindi man natin buksan ang ating mga bibig, alam ng Diyos na kasilip siya sa ating mga puso. Kaya nga, imbis na palagi ang laman ng ating dasal, Lord, pahingi. Lord, bigyan mo ako. Lord, bigay mo na ito. Ano ang mas magandang dasal? Salamat po, Panginoon. Sabihin mo ngayon, gawin mong ugali, ang magpasalamat bago pa man dumating ang grasya. Dahil pinapatunayan mo din sa Diyos na ikaw ay tunay na naniniwala at nagtitiwala sa Kanya. Dahil sinasabi niya, kung ikaw ay maniniwala lang, walang imposible. Amen? Kaya kahit na wala pa ang pera, anong sasabihin mo? Salamat Lord sa pera. Amen? Kahit pa wala yung magandang bahay, sabihin mo, salamat Lord sa mansyon. Amen? Kahit wala pa yung dream car mo, sabihin mo ngayon, Lord, salamat po sa brand new car. Amen? At kahit na naghihina ka, nagkakasakit ka, magpasalamat ka, Lord, salamat sa healing. Amen? Kahit na meron ka problema sa asawa mo, sa anak mo, dyan sa pamilya mo, sabihin mo, Lord, salamat po sa pagkakaisa, pagmamahalan naming magpapamilya. Kasi pag sinabi mo sa panalangin, salamat po Panginoon, you are declaring to the Lord
You are saying it to God, I believe in you. Amen? Dahil pag humihingi ka, anong ibig sabihin? Hindi ka naniniwala. Pag humihingi ka, ibig sabihin nagtitiwala ka lang sa nakikita ng iyong mata. Faith is believing more than what the eyes can see. Yun yung ibig sabihin ng pananampalataya. Paniniwala at nararamdaman mo na nandyan na kahit na hindi mo pa nakikita, hindi mo pa naririnig, at hindi mo pa nahahawakan. At ginagawa na po natin yan sa misa. Ano po ang English ng misa? Kung hindi po ba Eucharist? At anong ibig sabihin ng Eucharist? It simply means thanksgiving. Papasalamat ka sa Diyos. Kahit na wala pa, alam mo sa puso mo, binigay na ng Diyos. Yun lang nga, may delay. At maiintindihan po natin yan kung babasahin niyo po ang kwento ni Daniel in the Old Testament. Si Daniel daw po nanalangin din sa Diyos. Humiling sa Diyos. Pero isang ugali ni Daniel, palaging nagpapasalamat sa Diyos. For 21 days, walang dumarating. Hanggang pagkatapos po ng 21 days, nabigla siya, nabulaga siya. Merong isang anghel na nagpakita sa kanya. At sabi ng anghel, alam mo Daniel, nung nagdasal ka, nagpasalamat ka at nagpuri ka sa Diyos, agad-agad sinagot ng Diyos. Pinadala niya ako. Kaya lang bakit ngayon pa lang ako nakarating? Dahil for 21 days, nakikilaban ako sa mga puwersa ng masama. There were a lot of oppositions. At nilabanan ko muna sila. Kaya nga na-late ako. Pero ngayon, natalo ko na sila. Nakarating na ako dito. And God is granting your prayer. Yan yung isipin niyo po. Kung bakit nalilate ang Panginoon, kung bakit ang tagal-tagal dumating na grasya ng Panginoon. Meron pang linalabanan ang mabuti para makarating ang grasya sa iyo, pero paparating na. Anong kailangan mong gawin? Magtiwala, maniwala, manalangin, at magpasalamat. Amen? Pag palagi kang nagpapasalamat bago pa man dumating ang grasya, anong mararamdaman mo? Mas tumitibay ang iyong pananampalataya sa Diyos at mas sumasaya ka. Kesa sa palagi kang nagdadasal, humihingi, pero nakikita mo, walang binibigay. Anong mararanasan mo dito? Depressed ka, palagi kang malulungkot. Subukan mo ngayon, gawin mong ugali ang magpasalamat bago pa man dumating ang grasya ng Diyos. At makikita mo, matutuwa ka, sasaya ang iyong buhay, at titibay ang iyong pananampalataya.